Kapag tirik ang araw, halos wala ka ng madaanan. Dito sa Barangay New Ginlo sa Taytay, Palawan, Nakalatag na kasi sa labas ng mga bahay ang mga naglalaparang camping kung saan ibinibilad ng mga kababaihan ang nilinis nilang mga laman dagat, kabilang na ang mga tahong na kanilang idadaing. At ipinagmamalaki nila na ang kanilang dried tahong hindi lang masarap, hindi rin daw malansa. Isa sa mga nagdadaing dito ng tahong ang 70 anyos ng si Lola Raquel. Tuwing hapon, banye-banyerang tahong ang ibinabagsak sa kanilang bahay. Bili namin ng 350 ang isang banyera. Ang mga tahong ni Lola Raquel, nililinis at hinihimay niya gamit ang kutsilyo. Tinatanggal namin ang pusod kasi pag hindi tinanggal ang pusod, marumi yan dito sa produkto na ginagawa namin. Huhugasan niya ulit ito ng tubig tabang. Hindi pwedeng hugasan sa dagat kasi pag sa dagat ito hinugasan, maalat siya. Kung makikita ko ninyo, kaya may bula sa tubig, yan ang pinakadumi na paghugas nitong tahong na dinaing. Pagkahugas, isasali namin uli sa tabang na tubig sa timba. Pagkatapos, ibibilad niya ang mga nakolektang laman ng tahong sa cupping na gawa sa kawayan at fishnet. Isang araw at kalahati ito. Maghapon yan. Pag hindi pa natuyo, kinabukasan bibiladin pa namin. Pero kunting oras na lang talaga yan kinabukasan. Hindi malalaman mo din yan pag pwede ng tikalin. Malalaman natin pag dikit-dikit na talaga siya. Kada kilo ng kanilang dried tahong na ibibenta nila ng 70 pesos kada plastic, 700 pesos naman kada kilo. Ang shelf life nito umaabot ng hanggang 1 linggo. Masarap daw ulamin o kahit pa papakin. Tihado, wala raw dumadaing sa amoy at lasa ng kanilang daing na tahong. Ay mahalaga, hindi talaga nakakalimutan itong kultura na to. Kahit mga bata dito na magagaling na yan sila magdaraing ng tahong. Para ma-preserve namin kung ano mang pasisimulaan namin, malaking tulong ito kasi sa mga estudyante namin saka sa mga apo. Kahit may kaingayan, wala namang nagrereklamo sa Puerto Princesa City sa Palawan sa nililikhang tunog sa kainang ito ni na Bubbles. Ang ingay raw kasi, hudyat na matitikman na ang dinarayo ritong sarap. Ang matyaga kasi nilang pinupukpok, isang klase ng lamang dagat, na ang napakatigas na shell may mga patusok na galamay o spider shells kung tawagin sa Ingles. Saang naman sa Tagalog, pati sa Bisaya. Pero kung nandito ka na sa Palawan, huwag raw aanga-anga dahil ang tawag nila rito, ranga-ranga. At kaya raw pinagtsatsagaan nilang pukpukin ang mga ito para hindi na raw magkaduling-duling ang kanyang mga suki sa pagsungkit sa laman ng ranga-ranga. Ang mga nakukuha niya kasing laman, itinutuhog sa stick at saka iniihaw, parang barbecue. Ang mga ibinibentang ranga-ranga ni Bubbles, mga preskong huli ng tinatawag nilang manginginhas, katulad ni Teresa. Dito po kami ngayon sa Isla Luli Island, kung saan kami mangunguha ng ranga-ranga. Ito po yung bangka-bangkaan na tinatawag namin, kasi yun ang nilalagyan namin ng ranga-ranga pag may nakukuha kami. Gawa lang po ito ng ice cheese. Po itong yapak para po yun protection sa paa po na makakalangoy kami ng maayos. Gawa lang po ng PVC po. Guma, at saka ito po parang balbi siya. Pag malalim, mahirap magsisid. Ang kanilang pakay na ranga-ranga kung hindi sinisisid sa karagatan, maswerteng napupulot din lang sa dalampasigan. Si Bubbles naman, abangers na sa mga ibabagsak na bagong huling ranga-ranga
at iba pang lamang dagat. Bali dito kasi yung mga nakatira yung mga nanginginas, bali dito rin namin pinipick up yung mga shells nakuha nila. Mas malapit kasi sila dito sa isla. Or kulang-kulang 2 sako siguro. Ang makukuha namin ngayon. Nahiwa-hiwalay na rin nila. Ang mga nabili niyang ranga-ranga, agad nilinis gamit ang brush. Ayan po, para lang po tayo naglalaba. Katan kasi may part din po siya ng mga talas. Pwede po running water, tubig tabang. Pwede rin po sa ganito lang kasi uulitan mo rin naman po yan siyang hugas. Yung loob po kahit hindi na po masyadong linisin kasi malinis naman po yan. Tanggal talaga yung mga buhangin niya, pati yung mga lumot-lumot. Sunod niya itong ibinabad sa tubig tabang. Pagkatapos, pinakuluan sa loob ng 5 minuto. Ayan po, pag ganito na po yung laman na nagkulay orange na, malalaman po natin na luto na. Para makuha ang laman, minartilyo ni Bubbles ang shell. Kailangan tansya-tansya lang din yung pagbiak para hindi masira yung laman. So dito natin papatamaan ng pukpok para mabilis lang siya makrak. Yan po. Tapos, pag nakita mo natanggal na, pwede mo na siya hilain. Tinanggal niya rin ang kuko at tiyan ng ranga-ranga. Ganyan lang, paulit-ulit lang gagawin. Ito lang kailangan natin, yung laman niya. Yan. At saka niya hinugasan sa tubig tabang ng 5 beses. Kailangan natin ito hugasan kasi nga yung, para matanggal yung mga laway-laway niya o yung mga natitira nitong shells sa laman. Ang mga nilinisan niyang laman ng ranga-ranga, isa-isa niyang tinuhog sa barbecue stick. Ang laman ng isang stick, pag malalaki, 3. Pagka maliliit, 4 o 5. At para mas malasa, pinahiran niya ito ng secret sauce. Kada stick ng inihaw na ranga-ranga, 25 pesos. Ang ranga-ranga, chewy yet flavorful. Para siyang pusit. Taong 2022, nung nagsimula raw magbenta ng samut-saring laman dagat si Bubbles. Nagdagdag po ako ng sikad, mga aripuro, tapos nagdagdag na rin po ako ng lato. May tumal, minsan naman, okay naman ang binta, pero siyempre po pagka nagtumal po yung shells, bali gagawaan po namin ng paraan kung ano po pwede namin maibinta uli. At para hindi raw masira ang kanyang tinda, naisipan niyang ihawin na lang ito. Pumatok naman sa kanyang mga suki. Malaking bagay po talaga yung seafood. Biyaya po talaga ng karagatan. Kasi yan po yung tumutulong sa amin at saka nakakabuhay sa amin. Ang usok namang ito sa Barangay San Miguel sa Puerto Princesa City pa rin. Palatandaan na malapit ng matikman ang isa pang biyaya ng karagatan. Kapag nagsimula ng araw umusok, napapapreno na ang mga dumadaang motorista na tila ba natatakam na. Pag naamoy ng tao, doon po sila napapabili. Umu-order sila ng best seller ni na Enzo. Na inihaw na dried pusit. May 2 type po yung pusit na binibenta na mayroon pong skinless pusit at saka may sweet pusit po. Ang ginagamit ko po ma'am is skinless pusit. Mas dark siya kaysa sa sweet pusit. Ang skinless pusit ay mas malalaki kaysa sa sweet pusit, species ng pusit. Medyo mapula siya, lesser siya ng price kaysa doon sa sweet pusit. Nakuha raw niya ang ideya nung may napanood siya minsan na video online. Curious ako na bakit sobrang daming nagtitinda nito sa Quiapo at saka sa Tondo. Why not siguro subukan ko na wala pa naman dito sa Palawan. Yung nakahumaling po sa mga tao dito is yung may pinapatak po kami na oil doon sa pusit na umuusok siya ma'am na pag naamoy ng tao, napapasabi sila na ang bango. Doon po sila napapabili. 10 to 30 pesos kada stick. Pero ang nagpapasarap daw talaga sa kanyang inihaw na dried pusit ang kapartner nitong sausawan na hindi tinipid sa sibuyas. Ang gamit po namin sibuyas dito sa dried pusit is itong tinatawag nilang Bombay sibuyas na kulay pula. Malalaki po siya, lesser po yung price nito kaysa sa mga maliliit na sibuyas na common natin nabibili sa market. That's why ito yung ginagamit namin.
para pinong-pino ang sibuyas. Isinalang ito ni Enzo sa isang food processor. Sunod niyang nilagyan ng suka at tinimplahan ng iba pang pampalasa. Crunchy at saka pwede po siyang pang-ulam at pang-pulutan. Perfect naman siya yung combination ng sili tsaka sibuyas at suka. Malinamnam, malambot, tsaka sakto yung lasa ng sausawan. Sa sobrang patok ng sausawan ni Enzo, Nakakaubos daw sila ng 1 dosenang garapon ng sausawan sa ilang oras lang. Paano ba naman kasi ang nabibenta nila kada araw? Umaabot ng 3,000 na sticks ng inihaw na dried pusit. Yung tinutubo ko po doon na 5 to 10,000 po is 4 times po yung nagiging profit po. Because of our laws in place dito sa buong Palawan, well protected yung ating mga seagrass, kaya malaki din actually yung ating supply. For example, in the city of Puerto Princesa for 2025, meron tayong 10,283.54 metric tons of collected seafood and seashells. Nakakatulong ito sa ating mga coastal communities. Para sa mga masiselan ang tiyan, ang kaunting kanin o pagkain muna ay magsisilbing buffer para hindi mabigla ang digestion, lalo na sa mga protein-rich foods katulad ng seafood. Siguraduhin po natin na lutong-luto ang seafood. Eat in moderation with variety and balance. Palawan, ang tinaguriang last frontier ng Pilipinas. Nasa iyo na yata talaga ang lahat. Magandang mga tanawin, mayamang mga karagatan, at pagkasarap-sarap na seafood. Tunay ngang ihaw na, ikaw na! thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.